Kamusta kayo mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin si General Macanas. Grabe na ang pagiging diktador na administrasyong Marcos di umano, lalo na't ang mga nagiging kritiko sa kanilang mga habang o mga maling gawain pinapagurgur tulad nitong si Attorney Vic Rodriguez na nilooban ang kanyang law firm nakuha sa CCTV. Grabe naman. Kung kaya naman ang wika ng taong bayan sana'y mag-ingat itong si Attorney Vic, lalo na't nagiging mainit ang mata di umano ng mga pulahan sa kanya dahil sa sunod-sunod na pagiging kritiko sa administrasyong Marcos. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, tama nga ang winiwika ng taong bayan na dapat sila lang lagi ang tama no? At bawal ang magsalita laban sa kanilang mga ginagawa. Kahit na alam naman nila na ito'y napakalaking mali at perwisyo sa bayan. Tulad na lamang ng pagiging protector di umano sa mga smugglers, sa mga pugante at sa mga likod ng nasa pogo. Naku naman po, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Ito, malungkot na nakakatakot na balita ang pag-usapan natin ngayon. Dahil ang opisina, law firm ni Attorney Vic Rodriguez, pinasok ng mga tauhan. Alam nyo na kung kaninong tauhan ito. Okay, gusto Naku ko lang po, munang i-advertise, i-remind, mayroon po tayong backup channel, General's Perspective. Ang link ng channel na ito nilagay ko na sa description box. Paki-click ito at mag-subscribe dahil po ang tatak ng administrasyong ito gurgur. Ayaw nila gusto nilang patahimikin ang kanilang mga kritiko. O kagaya itong ginagawa ni Attorney Vic Rodriguez sa Maisog Rally. Ayaw nilang magsalita itong ating magiting na abogado, kaya ayun, pinasok ang kanyang opisina. Okay, so salamat sa mga nag-subscribe na at salamat sa magsusubscribe pa sa ating backup channel, The General's Perspective. Ito, nag-post po si Third Floor Studio, Yosek Marlon and Yosek Pamela. Sila yung mga vloggers na nakadikit kay Attorney Vic. Ito, napag-alaman natin yung pinasok ang opisina, law firm ni Attorney Vic. Ito ang post mismo ng Third Floor Studio. Attorney Vic Rodriguez, Law Office, pinasurvey. Dalawang nagpanggap na kliyente for legal services, inakyat at sinorvey ang opisina ni Attorney Vic Rodriguez. Nako, ipagdasal po natin ang kalagayan, safety ni Attorney Vic at buong grabe pamilya naman niya, yun. and of course yung law firm niya. Anong ibig sabihin yan? Na surveillance na yan tinitignan na paano nila mapatigil si Attorney Vic. Okay? Basahin ko lang itong mga comments. Grabe ang mga comments. Napakawalang hiya. Undeclared martial law. Yes. Ano na? Like father, like son na. Mabuti nung panahon ni Panigurado. Marcos Sr. nag-martial law Nakakatakot. dahil klaro yung threat ng ating demokrasya, mga komunista. Kaya to me, no problem yung martial law ni President Marcos Sr. Ito ngayon, martial law na sinong kalaban? Kalaban ba si Attorney Vic na nagsasalita lang siya, he's just informing the public. Bahalang publiko kung maniwala o hindi sa kanya. Bakit? Armado ba si Attorney Vic? Meron ba siyang armed group na pwedeng sabihin nating threat to our national security? Wala naman. Kaya, grabe ito. Di talaga titigil ang mga masasamang ito, sabi ng isa.
lahat na lang walang kalayaan sa pagpapahayag ng totoo. Sa Diyos kayo mananagot. Itong mga taong ito, wala nang takot sa Diyos. Akala nila sila na ang powers that be. Akala nila hanggang na lang silang mamuno. Kaya nga may charter change. Lahat ng mga nagsasalita, no, laban sa kanilang mga gawain, lagi na lang pinapatahimik, mga kababayan. Dahil gusto nila, beyond 2034, sila pa rin. Grabe naman. Ulitin ko, ang ginagawa ni Attorney Vic ngayon is, nagsasalita lang siya kung ano ang nauobserbahan niya, mga pangyayari sa ating gobyerno. Kasi sa ngayon, si Attorney Vic na ang isa sa pinaka-active na conveners ng Maisog Rallies. So, kahapon nata yung Antipolo Rizal Leaders Forum. After that, yun na, Maisog Rally na naman sa Antipolo Rizal. Okay, another comment. Sabi ng isa, desperado na sila. Correct. Natataranta kung anong ginagawa para pigilan ang Maisog Rallies. Kaya lang, kagaya ng kanta, ibon mang may layang lumipad. Diba, kinanta ito ni Attorney Vic sa isang Maisog Rally. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiyak, bayan pa kayang sakdal dilag, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kong minumutya, pugad ng luha ko't dalita, aking adhika, makita kang sakdalaya. Saan ba? I think Cebu, Maisog, kumanta si Attorney Vic. Gusto nilang anuhin ang kalayaan sa pagpapahayag. Kaya desperado sila dahil habang ginigipit nila ang Maisog Rally, ginigipit nila si Attorney Vic, Attorney Roque, Glenchong, Dr. Badoy, Mayor Baste, sino pa yung ginigipit? Lalong mag-aaklas ang taong bayan, lalong magpapakita ng tapang at ipaglalaban ang kalayaan. Nagkakamali sila. Okay. Ito, another comment. Ginagawa nila ito dahil alam nila hindi sinungaling at hindi masamang tao si Attorney Vic. Correct. Correct. Kasi salita lang yung nagpapayag lang. Kung walang katotohanan ang sinasabi ni Attorney Vic at iba pang mga Maisog Rally leaders, di pabayaan lang nila. Total, wala man. Bakit sila natataranta? Ay, totoo yung mga ipinapahayag. Nakinig ako sa remarks, konting speech ni Attorney Vic kahapon sa Leaders Forum sa Antipolo Rizal. Sinasabi niya, hindi natin kalaban ng China. Ang nakakabahala ay itong presensya ng Amerika sa atin, itong pakikialam ng Amerika, yung foreign policy ng gobyerno na dikit sa Amerika na ang itinataguyod ng gobyernong ito ay hindi ang national interest ng Pilipino kundi ang interest ng Amerika. At dahil dito mapapahamak tayo. Yun ang mensahe ni Attorney Vic. Kaya dapat magsalita tayo, mas mabuti yung pigilan. Pwede pa nating mapigilan ngayon kaysa yung sumiklab na ang digmaan, wala na. Agree. Kaya very enlightening yung
speech ni Attorney Vic sa Antipolo Rizal kahapon. Sabi niya, Vietnam, mayroon ding hidwaan sa China over disputed islands sa South China Sea. Mas marami pa nga ang Vietnam eh. Mga more than 20 islets o rocks o shoals. Tayo siyam lang. Eh bakit ang Vietnam at ang China walang sigalot? Kasi nag-uusap. Tayo may sigalot. Bakit? Dahil inuudyokan tayo ng US na labanan ang China para tayo ang lalaban sa China. Ang US nasa likod lang. Ganon. So, Tapos bandang dulo gagawin rin nila yung ginawa nila sa Ukraine, na iiwan na lamang ang mga ito at wala nang suporta dahil nakuha na nila ang kanilang interes na makapagbenta ng mga armas dito sa ating bansa. Eye-openers. Next, sobrang insecure ang gobyernong ito. Wala na. Natataranta. Okay, another sabi dito, so low is this government, acting like a thief. That is so indecent. Their actions speaks of themselves. Naprapraning. Delikado ito dahil si Norbey, anong pwedeng gawin? Pwedeng, taniman ng bomba. Pangtakot lang ba? Pwede. O pwedeng para saktan ng mga nandun. So lahat ito, mga intimidation na administrasyong ito para lang pigilan. Ang dami ng mga ang dami ng mga maisog rallies. Ito, Antipolo Rizal. Ang alam ko, California, mayroon na rin. Saan pa? Sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo na ngayon. Formal nang inimbitahan ng maisog leaders si BP Sara na mayroon silang pahayag na binasa statement Mas ng maisog mainam at mas na maganda tinawag nila na Marcos administration is morally bankrupt. Yari. Wala nang hindi na, they cannot determine right and wrong. Moral, wala nang morality ang administrasyong ito in a very clear statement, morally bankrupt. Agree ba kayo doon sa winika ni General Macanas, mga kababayan, na ang ating administrasyon ngayon morally bankrupt? Paki-comment nga yung opinion sa ating comment section ng ating mapag-usap. So, taong bayan ang magpapasya. Kaya kung talagang matino ang administrasyong ito, wala namang ginagawang violent activities ang maisog rallies. Salamat na lang at yung Angeles, Pampanga, wala silang nagawa. Kaya lang baka mamaya isuspend nilang mayor doon. So Antipolo Rizal, I hope na wala rin silang gagawin. Dahil hindi na nila mapipigilan ang mga tao magsalita. So, again, let's pray for Attorney Vic dahil delikado ito. Mabuti na lang, nabantayan nila yung ganon, nag-survey. Kliyente, yung pala, wala na. Minaman-manan na ang galaw ni Attorney Vic. Baka linagyan na ng kung anong inilagay doon. So, mabuhay si Attorney Vic Rodriguez. Ipagdasal po natin ang kanyang kaligtasan kasama ang kanyang pamilya.